Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano nga ba ang sukatan ng tunay na pagmamahal? Sa dami ba ng bulaklak? Sa araw-araw na pagkayak patungo sa taong hinahangad? O ang pakikipaglaban sa hamon ng buhay para sa mga taong sa iyo'y nag-aantay? Pagmamahal? Ang daming pwedeng baguhin yan, gaya ng pag-alay ng Diyos sa kanyang sariling anak para mabago ang ating mga hinaharap, upang linisin ang ating mga kasalanan, upang buhay at pananampalataya natin ay pahalagahan. Karapat-dapat ba talaga tayong pag-alayan ng buhay niya? Tanungin mo ang iyong sarili. Sa puso mo ba'y andyan siya? Nagdarasal at nagpapasalamat ka pa ba? Ang presensya at pag-ibig na wagas, walang kahit anong bagay ang makatutumbas. Oo, tama ang iyong narinig. Walang kahit na sino o ano ang makatutumbas. Walang kahit na sinong nilalang ang kayang magsakripisyo ng walang hanggan. Puso? Kung puso lamang ang magiging batayan, ang ating Panginoong Diyos na ang aking ilalaban, nagsakripisyo upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino tayo para ibang tao ay husgahan? Lahat tayo ay makasalanan, ngunit hindi niya tayo kailanman pinabayaan. Pantay-pantay ang kanyang tingin. Pagtingin na alam mong ikaw ay aarugain, hindi sasaktan at paiiyakin. Pag-ibig ng Panginoong Diyos ay hindi talaga maitatanggi. Araw-araw ang kanyang presensya ay tila nasa aking tabi. Ang ating tapat na pananampalataya sa kanya ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo masagana. Mahalin at paglingkuran natin ang Diyos Ama. Ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Hindi mabubura sa kasaysayan ang kanyang walang kapantay na sakripisyo. Hindi kayang tumpasan ang kanyang kagitingan. Mahalin natin ang isa't isa at lahat ng hamon ay mapagtatagumpayan. Manampalataya, magdasal, at humingi ng kapatawaran upang tayo ay malayo sa kapahamakan.